Hudhud, ang kwento ni Alikuyun, epiko ng mga Ifugao. Sa mga hinagdang taniman sa bulubunduki naninirahan si Alikuyun, isang mandirigmang Ifugao na mabilis at magaling sa paghawak ng sibat. Anak siya ni Antalan, isa ring mandirigma. Maagang natuto ng pakikipaglaban si Alikuyun sa tulong ng kanyang ama. Ang unang larangan ng digma ni Alikuyun ay sa tabi ng kanilang tahanan. Ang unang sandata niya ay ang trompo, at ang mga unang kalaban niya sa larong ito ay mga bata rin sa kanilang pook. Kapag pinawala ni Alikuyun ang kanyang trompo, matining na iikot ito sa lupa, o kapag inilaban niya ito sa ibang trompo, siyak napapagsak na biyak ang laruan ng kanyang mga kalaban. Tinuruan din siya ng kanyang ama ng iba't ibang karunungan, umawit ng buhay ng matapang ng mandirigma, manalangin sa bathala ng mga mandirigmang ito, at matutuhan ang mga makapangyarihang salita sa inusal ng mga pari ng unang panahon. Ikinintal ni Antalan sa isip at damdamin ng anak ang katapangan at kagitingan ng loob. Talagang inihanda ng ama si Alikuyun upang maipaghiganti siya ng anak sa matagal na niyang kaaway, kay pangawian ng kabilang nayon. Nang handang-handa na si Alikuyun, nagsama siya ng iba pang mandirigma ng kanilang nayon at hinanap nila ang kalaban ni Antalan. Subalit, hindi si pangawian na natagpuan kundi si Dunuyugan, ang anak na lalaki nito. Mahusay din siyang mandirigma tulad ni Alikuyun. Inihanda rin siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban upang maipaghiganti siya ng anak sa kalaban niyang si Antalan. Kaya anak sa anak ang nagtagpo. Kapwa sila matatapang, kapwa magagaling sa pakikipaglaban lalo na sa paghawak ng sibat. Itinaas ni Alikuyun ng kanyang sibat. Nangingintab ito lalo na kung tinatamaan ng sikat ng araw. Paiikutin ang sibat sa itaas, saka mabilis ang kamay ng binatang kalaban. Aapangan ng matipunong kanan ang sibat na balak itimo sa kanyang dibdib. Tila kidlat na paruot parito ang sibat. Maririnig na lamang ang haging nito at nagmistulang awit sa hangin. Nanunood ang mga dalagang taga-nayon at sinusundan ng mga mata nila ang mamahanging sibat. "Saksakin mo siya, Dinuyugan!" Sasawayin sila ng binata. "Kasing galing ko siya sa labanang ito!" Araw-araw ay nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa ito'y inabot ng linggo at ng buwan. Kung saan-saan sila nakarating. Nagpalipat-lipat ng puok, palundag-lundag, patalon-talon sa mga taniman. Namumunga na ang mga palay na nagsimula pa lamang sumibol nang simula nila ang labanan. Inabot ng taon hanggang sa sila'y lubusang huminto ng pakuluan ng sibat. Walang nasugatan sa kanila, walang natalo. Naglapit ang dalawang mandirigma, nagyakap at nagkamayan, tanda ng pagkakaibigan at pagkakapatiran. Dakila si Alikuyun, dakila si Dunuyugan. Ipinangako nilang sa oras ding iyon nalilimutoy na ang alita ng kanilang ama. Nagdiwang ang lahat. Lalong nagkalapit ang damdamin ng dalawang mandirigma na mapangasawa ni Alikuyun si Bukan, ang kapatid ni Dunuyugan. At nang maging kabiyak ng dibdib ni Dinuyugan ang kapatid ni Alikuyun. Nanirahan sila sa kani-kanilang nayon. Doon sila namuhay ng maligaya. Doon lumaki ang kani-kanilang mga supling. Kung may pista o anumang pagdiriwang sa kanilang nayon, buong kasiyahang pinapanood ng mga taga-nayon ang dalawa, lalo na kung sila'y sumasayaw. Kung mahusay sila sa pakikipagdigma, ay mahusay din sila sa pagsasayaw. Lumulundag sila at pumailan lang na parang maririkit na agila. Sa kani-kanilang nayon, tinuruan ni na Alikuyun at Dinuyugan ang mga tao tungkol sa marangal na pamumuhay, karangalan at katapangan ng mga mandirigma at pagmamahal at pagmamalasakit sa inang bayan.
Kahit na sila'y pumanaw, binuhay ng mga Ifugao ang kanilang kadakilaan. Inaawit ang kanilang katapangan. Hindi mawawala sa puso at kasaysayan ng mga Ifugao ang kakitingan ng dalawang mandirigma. Napasalinsalin sa mga lahi ng Ifugao ng mga Pilipino ang dakilang pamana ng mga dakilang mandirigma.